1 Thessalonians 5, verse 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Ibahagi ko po sa bawat isa sa atin ang isang mensahe na napapanahon, especially today, December 31, 2023, talagang saktong-sakto, last day ng 2023. And talagang ito yung pinakahuli na araw sa taong 2023, the final day of 2023. And we thank God for the whole year ng 2023, sa mga biyaya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Yan yung paulit-ulit na ine-exhort sa atin ng ating song leader sa prayer kanina. And I'm sure, I assume ang ating mga puso ay talagang nagpapasalamat sa ating Panginoon for this year, 2023. And at the same time, sa ating mga puso, ay assume na wini-welcome natin, pinagpe-pray natin, at inihiling natin, inaasahan natin na ang papasok na taon, 2024, ay magiging mas blessed. Amen? Magiging mas mapalad tayo as people of God. So, i-share ko po sa inyo ang isang passage na napapanahon today sa ating kalagitnaan. And it's about the year-end instructions. God's will for us in Christ Jesus. Halo po yan sa ating passage kung saan meron po tayo makikita na hindi lamang mga instructions, kundi kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon. Mga kalooban ng ating Panginoon. So dito sa ating binasang passage, sa ating scripture text for today, ito po ay naglalaman, hindi lamang po nung mga instructions na binasa natin sa verse 16 and 18, kundi bahagi ng long list ng mga instructions ng Panginoon through Apostle Paul. At magsisimula yung mga instructions na yan. Aside from verse 16 to 18, mula sa chapter 4 hanggang chapter 5. So, long list of instructions. And later, ay ating pupuntahan yan, mga kapatid, yung mga instructions na yon. Napapanahon ang mensaheng ito dahil nga bukod sa last day ng 2023, ito yung final day ayan, makikita natin na sa chapter 4 verse 1, may mapapansin tayo doon na word na finally. At tapos sa chapter 5 naman, especially sa verse 12, may segment title doon na ang nakalagay ay Final Instructions ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. So, nakita natin kung bakit may final instructions si Apostol Pablo sa mga believers sa Thessalonica. Sa chapter 4, nakasulat po doon, ang segment title is Living to Please God. Kaya pala, may mga instructions sa dulo ng sulat na ito ni Apostol Pablo, sa mga unang kabanata at talata, meron siyang gustong ipagpatuloy ng mga mananampalataya o i-cultivate pa sa kanilang mga buhay, palawigin pa, palawakin pa. Alin? Na yung buhay nila ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. O ang buhay nila makabigay ng kaluguran sa Panginoon. Na lahat ng kanilang gagawin
ay makakaluwalhati sa Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa chapter 4, 13 to 18, kasi muling babalik ang Panginoon. At sa kanya muling pagbabalik, nais ni Apostol Pablo ng mga mananampalataya ay datna ng Panginoon na maayos ang kalagayan. First and foremost, living to please God. Tayo ba nabubuhay na? Unang-una, para paluguran ang Diyos. That in everything we do or say or plan or think, o pupuntahan, aayawan, tatanggihan, i-apply, aalisin, ay nakakalugod ba? Para paluguran ba ang ating Panginoon? Ang isa pa, kung bakit may final instruction, si Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, it's because sila po ay magkalayo. Sila po ay in separation. Absent si Apostol Pablo in their midst. At si Pablo ay nasa Corinth. Ang Thessalonica naman ay nasa mga less than 600 kilometers away from Corinth. At parang yan, ang layo ni Apostol Pablo sa kanila ay balikan ng Baguio. Ganun po ang layo. Less than 600 kilometers. Kung tatansyahin mo yan, kung magdadrive ka, 6 hours. Lakad lang sila, di ba? So, super layo ang pagitan nila. They were absent in the midst of the Thessalonians and may separation. That is why maraming tagubilin si Apostol Pablo. Even so, final instructions sa kanila. Sa atin naman, aside from those purposes, reason kung bakit may final instruction, di ba maghihiwalay na ang taon. Ang 2023 ay lilipas na. Mamayang 12:01. Amen? At papasok na ang bagong taon. And so, nakita ko po na timely itong passage na to as final instructions, and it is God's will for you and me. Kaya gusto kong i-share sa inyo yung mga final instructions ni Apostol Pablo sa kanila, at I'm sure napaka-relevant sa atin sa lilisan na 2023 at papasok na bagong taon, which is God's will. So what are the final instructions? Which is will of God, God's will for you and me in Christ Jesus. Number 1 is to be joyful. Maging masaya palagi. Magkaroon palagi ng kagalakan sa puso. Tingnan nga natin ating mga katabi kung masaya. Okay, of course, hindi naman palaging nakikita yan sa mukha. May mga taong seryoso, nakasimangot, pero ang puso nagagalak. Amen? Meron namang nakangiti. Di ba? All smile. Di ba? Smiling face. Jolly. Pero ang puso, hindi nagagalak. May kalungkutan. Pero kadalasan, nagre-reflect yan. Ang kagalakay nagre-reflect sa mukha, sa ginagawa, sa pananaw, sa kalooban, sa kaisipan. Okay. So, saan natin kinuha yun? Yung pagiging joyful palagi. Sa ating passage, ayan po, ang 3 talata na binasa natin, scripture text natin, sabi dyan, be joyful always. Yan po ang final instruction ni Apostol Pablo sa kanila, sa mga Thessalonians, na sila ay magalak palagi. So, sa ating context, even so with them, most importantly sa kanila, ano bang unang dapat na maging kagalakan natin? O dapat nating ikagalak, ikatuwa? Of all the things that we have in life, of all the things that we have received, we were able to do, we were able to enjoy, we were able to experience. Number 1 is salvation. Can we say amen? Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ni Kristo na naparito, namatay sa krus, nagbayad sa ating mga kasalanan. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. At ang kaligtasan na yan, na dapat na ating ikagalak, maging kagalakan,
ay hindi nawawala, hindi naaagaw, hindi lumilipas, fixed, secured, forever na mapapasa atin ang kaligtasan, ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kasi sabi sa Romans 8:38 hanggang 39, let me read in Tagalog para mag-sink in, mas mag-sink in ng husto sa atin ang pangakong ito ng Panginoon. Ang assurance ng ating kaligtasan sapagkat sabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan ng kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe to, mga kapatid. Walang anuman, kapangyarihan, tao, nilalang, impluwensya, karanasan, kalalimang, kataasan, gobyerno, kahit kasalanan si Satanas ay hindi tayo kayang agawin sa pag-ibig ng ating Panginoon. So, joy ay importanteng nasa atin because we have salvation, it is assured, hindi ito nawawala, ito ay fixed, we are forever saved. Ang sabi ng John chapter 10, no one can snatch them out from my Father's hand. Jesus said, patungkol sa mga mananampalataya, sa mga pinili, sa mga believers, sa Diyos ay nanampalataya kay Kristo, sila ay nasa kamay ng Panginoon at walang makaaagaw sa kanila. Sa kamay, kapangyarihan, pag-ibig, pagliligtas ng Panginoon. Bagamat ang kagalakan sa puso ay minsan hindi present sa pakiramdam. Di ba? We know joy, pero minsan hindi natin ramdam yan. Meron ba sa atin ngayon? Walang nararamdamang kagalakan. That's so possible. Because joy is not always a feeling, but a way of living. Ipinapamuhay ang kagalakan, lalo na sa panahon na hindi mo feel ang kagalakan, ang kasiyahan sa puso, sa buhay. It is a choice. Sa mga panahon, malungkot ka, mapanglaw ka, may kabigatan ka, may kabagabagan ka, may confusion ka, hindi magandang pakiramdam mo, walang kagalakan, meron kang pwedeng maging desisyon o pagpili na pwedeng gawin. So, yung magalak ay choice, hindi palaging feeling. Kaya nga pagka tayo ay merong kabigatan, pinagdadaanan, hindi tayo masaya because of a lot of reasons, we have a choice to be joyful. Isipin mo lang, ikaw ay may Diyos, ikaw ay ligtas, ikaw ay pinatawad, ikaw ay sasamahan ng Diyos, hindi kanya pababayaan. Sa panahon na gusto nating magalak, bagamat hindi natin nararamdaman ang kagalakan, it's so possible that we can do it if we will just choose to be happy because may Diyos na pwedeng tumulong sa atin. Kasi marami magsasabi, ang hirap nun, pastor, na ngingiti ako kahit ang puso ko malungkot. Ayan. Na ako ay maging masaya sa kabila na ako ay mapanglaw, may kabigatan. Mahirap yun. Imposible yun, pastor. No wonder, marami po, hindi muna ako magsisimba. Kasi nag-away silang mag-asawa. Sabi nung isa, hindi muna ako magsisimba. Ayoko maging ipokrito. Ayokong pumunta ng simbahan na may problema ako. Maglingkod sa Diyos nang hindi ako handa. Hindi ako masaya na pumunta sa Diyos. Hindi muna ako sisimba. Pero, to be joyful is a choice. What is important is to obey God. Di po ba? Simba ka rin kahit malungkot ka. Kasi hindi nakabase sa feelings natin, masaya o hindi, ang kalooban ng Diyos. What is important?
is masunod at magawa. Alam natin ang kalooban ng ating Panginoon. It is a choice to be happy. And mahirap man, imposible man, sa kaisipan pananaw ng iba, let us always remember that God is able to grant us enabling to be joyful. Iuutos ba ng Panginoon? Rejoice always, God said, mga kapatid. In all the scripture, palagi pong sinasabi yan, ine-exhort yan. Magalakay palagi. Maging masaya. Always. Iuutos ba ng Diyos kung hindi possible? Sa kabila na sabi ng mga tao, imposible yan, di ko kaya yan, di ko magagawa yan, ayoko. Di ba? But God is able. Amen? God is able to give us enabling to be joyful. Inutos niya eh. Parang tayo, mag-uutos ka ba sa anak mo na 1 year old, uutusan mo na, di ba? Uutusan mong magluto ng kare-kare. 1 year old. Siyempre, hindi niya kaya yun. Alam mo yun. So ang Diyos, nung iutos niya, rejoice always. Magalak kayo palagi. Meaning, that's possible. Bakit? Kaya niya na bigyan ka ng kagalakan. Amen? Okay. Lahat tayo nakakaramdam ng kabigatan, kalungkutan. Di ba? Sa ating puso. Sa panahon na yan, meron kang choice. And that is to rejoice. Focus ka kay Lord. Sundin mo kalooban niya. Alalahanin mo ang binigay niya sa'yo, ginawa niya sa'yo. Pangunahin, iniligtas ka niya. May kaligtasan ka. And that is final, certain, fixed, secured. Hindi mawawala. Mananatiling sa'yo. Mananatili ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Because God is able to enable us to do His will. Ang pangalawa na instruction ni Apostol Pablo, final instruction niya sa mga taga-Thessalonica, is to pray continually. Another God's will po ito. Aside from to rejoice, to be joyful, is to be prayerful. Bakit? Doon pa rin sa ating scripture text, nakasulat po doon, be joyful always, Paul said, and pray continually. Manalangin kayo ng walang patid. Patuloy kayong manalangin. Tuloy-tuloy lang. Huwag titigil. Palaging maging prayerful. Paul said, that is one of his final instruction. Ang Diyos po natin nalulugod, mga kapatid, kapag nakikipag-commune sa kanyang mga anak. Bilang magulang, di ba tayo? Bilang magulang, pag hindi nagko-communicate sa atin ang ating anak, kinakausap mo na't lahat, hindi umiimik. Di ba? How do you feel? Asawa mo, hindi ka kinakausap. What do you feel? Maliban na lang kung sawang-sawa ka na sa katalakan, masyadong mabunganga ang asawa mo, praise God, hindi ako kinakausap, may salamat, papahingin. Di ba? Pero still, hindi sa lahat ng panahon. Di ba? This is so basic na nagko-commune tayo, may nakikipag-commune sa atin, may kumakausap sa atin, di ba? At merong communication sa asawa, sa anak, okay, sa kapatiran, sa jowa mo, sa mahal mo sa buhay, more so sa Diyos. Amen? This is so important. Communion with God. Pakikipag-usap sa Diyos through prayer. Sa pamagitan ng pananalangin. Pakikipag-usap sa Diyos. Nalulugod ang Diyos kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya in our prayer. Lahat na nagpe-pray. Palagi, patuloy. Magsabi nga ng amen. Uy, lahat tayo ha. Lahat tayo nagsabi. See to it. Totoo ito sa atin, mga kapatid. That we consistently, regularly, always nakikipag-usap sa Diyos. Nananalangin sa Diyos. Nakikipag-commune sa Diyos. Kasi may mga prayer na talagang hindi na nga, ang igsi na nga, hindi pa quality. Amen? Kasi ang pananalangin ay tanda ng pagkilala sa Diyos, relationship sa Diyos, worship yun sa Diyos. Yan ang paraan para
Hindi lang natin magawa at malaman ang kanyang kalooban, kundi mapatunayan natin sa ating Diyos na meron tayong personal relationship sa Kanya. Di ba? Yung mga hindi nag-uusap dyan, outside, wala kasing relasyon eh. Hindi magkakakilala eh. So awkward yan sa pamilya na hindi nag-uusap. Awkward yan sa simbahan hindi nag-uusap. Sa mananampal hindi nag-uusap. Awkward yan sa isang taong nagpo-profess ng pananampalataya sa Diyos, pagkilas, pero hindi naman niya kinakausap. At kung kinakausap man, nananalangin man, masyadong nagmamadali, kaigsi, patlang-patlang pa, hindi regular. Pag may problema lang, napaka-importante ng pananalangin, pakikipag-commune sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos. Kung talaga tayo ay totoong mananampalataya at merong personal relationship with God. It's so important to come to God na ipag-pray natin, maghari kayo sa aking buhay, masunod ang inyong kalooban sa aking buhay. Yan po ay napakagandang everyday, from time to time, palagi na panalangin natin. Hindi lang yung bumalik na po kayo, Lord, para magkasama na tayo, kami ay maipagsama mo na sa iyong kaharian. Kasi ang buhay sa mundo, di ba, talaga namang from time to time, turbulent, stormy, may mga pagsubok, problema, karamdaman, kabigatan. But to be with God, yan ay walang kahulilip at walang hanggang kapahingahan, kaligayahan, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian. Kung hindi man babalik si Lord pa, as we pray, yung maghari siya sa atin. Mapagharian niya tayo, mapangunahan niya tayo. Na ang masunod sa ating buhay, na hinihiling natin, ay yung kanyang kalooban, not ours. Alam niyo po, it's usual, basic, necessary, humiling tayo sa Diyos, specifically, kahit marami, kahit malalaki, sobrang laki, kahit nga imposible, pwede tayo humiling sa ating Panginoon. Pero ang kahilingang, your will be done in my life, ay sana hindi nawawaglit. Amen? Kasi yun ang minsan, o madalas, ay katanggap-tanggap at kasiya-siya sa ating mga buhay o sa Diyos. May mga iniisip tayong tama para sa atin, pero sa Diyos, yun, ang dulo nun ay kapahamakan. Pero kung ang Diyos ang masusunod sa ating buhay, siya magdidikta, siya ang mamamahala, siya ang gagawa, siya ang kikilos, siya ang masusunod, makakatiyak po tayo ng katuwiran, kalakasan, katagumpayang karunungan, glory ng ating Panginoon in everything that we plan, think, or do, or say. Are you with me? Kaya, yung panalangin, your kingdom come, your will be done, napaka-importante po. Nalaman ng ating everyday prayer, communion with God. Pag-pray din natin, sama natin na yung agenda ng Panginoon, hindi lamang po sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating bansa, sa buong mundo, sa lahat ng kapanahunan na darating ay maganap agenda ng ating Panginoon. We need to intercede sa kalooban, layunin, plano ng Diyos sa sangnilikha, sa sanlibutan, sa lahat ng mga tao. We need to pray for revival from time to time. Kasi we're not always in our mountaintop of faith. Hindi po tayo palaging malakas nasa faith o kaya ay palaging vibrant, palagi pong in tune sa ating Panginoon. Dahil sa mga problema, pagsubok, kahirapan, lalong-lalo na pag tayo nagkasala, tayo po'y humihina, nalilimitahan, nadidisappoint, nadidiscourage. Tayo po ay hindi nagiging effective. Tayo po'y nagiging faithless, fruitless, unproductive. At hindi tayo makakabigay ng glory sa Panginoon. That is why we really need to pray. One of our prayer has to be revival. Sa ating mga sarili, sa iba, sa mga kapatiran, sa ating pamilya, sa body of Christ, sa buong mundo, sa lahat ng tao, we need to pray for revival.
Makapag-mission tayo, magpatuloy yung mission ng ating church, ang mission ng body of Christ, kahit hindi natin yan kasama sa organization natin. They were God's people, God's servant. Dala nila ang mission na binigay ng Panginoon. We have to intercede and pray also for missions natin at ng iba, gawain ng Panginoon. Sa lubat-labas ng simbahan at tahanan, saan mang lugar, we need to intercede for that. We have to pray for blessings sa ating mga buhay. We used to do that, di po ba? Ang manalangin, yan nga minsan ang pangunahin palagi. Yung bang lumalapit sa Diyos kasi may need, hihingi ng blessing, that is usual. Kalooban ng Diyos po yun. Humingi tayong pagpapala. Amen. Para tayo ay maging mapalad. Humingi tayo sa Diyos through our prayer ng blessing para tayo din naman ay maging blessing. Are you with me? Okay, huwag tayong mahiya na humingi sa Diyos. Sabihin sa Diyos, Lord, pagpalain niyo po ako para maging pagpapala ako sa iba. Amen? Ganyan po. Hindi po yun masama. Kasi may katuruan. Though may element of truth. Di ba? Huwag kang hingi ng hingi. Di ba? Parang gano'n. Alam ng Diyos kailangan mo. Huwag kang parang ginagawa mong sugar daddy si Lord. Tapos kung hindi ka na magiging blessing, be-bless ka nga. Humingi kang blessing. Pero hindi ka na maging blessing. So, what is that for? Amen? Ang ganda nung nagpe-pray tayo, kasama sa prayer natin ang mga ito, even so, for God to bless us, dahil gusto natin maging blessing sa iba. Amen? Ang ganda po nun. Nagsishare tayo ng ating blessing. Meron man o wala, konti man, tayo po ay nagiging blessing din po sa iba. So, if you only pray, when you have trouble, you are in trouble. Isang napakagandang quote po yan. I'm sure there are lots of people, even Christians, ganyan. Marubdob ang paglapit sa Diyos, pananalangin. Seldom manalangin, pero pag may problema, may trouble, may kabagabagan, may kahirapan, may kagipitan, lumalapit sa Diyos. Pero, maganda man ang lumapit sa Diyos. Pero hindi po nawawala ang problema doon. Sa mga taong hindi nagpe-pray, hindi consistent mag-pray, hindi quality ang prayer, and most of the time, nananalangin lang pag may problema. Humihiling lang sa Diyos pag may pangailangan, may kabigatan. Hindi mawawala ang problema. God may respond to the request na inilapit, nagpray kasi may trouble kaya lumalapit. Pero may problema pa rin. Halimbawa, tayo yung klase ng tao na mapanalanginin lang pag may pangangailangan. God may somehow respond to our request. Kung pera yan, pwedeng i-bless ka ng pera. Kung kagalingan ng karamdaman, pwede kang i-bless ng kagalingan ng karamdaman. Whatever. God is able to meet our needs as we pray. But the fact remains, may problema ka pa rin. Kasi, nanalangin ka lang sa panahong may pangangailangan ka. Kaya nga sabi dyan, if you only pray when you are in trouble, you have trouble. You have problem. Pwedeng katagpuin ng Diyos yung hiniling mo, pero hindi ka pa rin mawawalan ng problema. May problema ka pa rin. Una na is that nagkukulang ka sa pakikipag-commune sa Diyos, pakikipag-relate sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos. Kasi hindi lang naman paghiling ang prayer o communion with God. Ang pananalangin ay kapahayagan din ng ating pagpupuri sa Diyos, pasasalamat sa Diyos. Are you with me? Pagluwalhati sa Diyos. Kasi a lot of people, ang tingin sa prayer, blessing, may matatanggap. Kasi hihiling magpe-pray Di po ba? Pero ang lawak-lawak ng prayer. Yan ay, sabi ko nga, kapahayagan ng ating hindi lang pagsamba, pagkilala, kundi intimate and personal relationship with God. Just like anybody else na mahalaga sa buhay mo. Magulang, anak, kapatid, jowa,
bossing, BFF, name it, kung sino importante sa buhay mo. Kahit bagay pa yan. Di ba? More so kapag yan ay persona, tao, ang relasyon ay importante. Kung may relationship, it has to be with communion or communication. Nag-uusap. Sabi mo sa katabi mo, kausapin mo ako palagi. Kasi may relasyon tayo. Amen? Di ba? Magkapatid kasi tayo sa Panginoon. Magkamag-anak tayo. Anak kita, nanay kita, tatay kita, kuya kita. Amen? Pastor kita, leader kita. We have relationship. Amen? So we need to talk. How much more ang ating Diyos? Nilikha ka niya, nilikha niya tayo, pinagpapala niya tayo araw-araw. Buong 2023, pinagpala tayo ng Diyos ng kaligtasan. Tingnan mo katabi mo, di ba? Buhay na buhay. O di hindi ka pinatay ni Lord. Nakakalakad, gumagaling, nakakakain, tumataba. Sorry sa mga healthy ngayon, ha? Lalo ngayon, dami nating mga nakakaing masasarap. Di ba? Bumibigat ang timbang natin. Pero, grabe, ang ating Panginoon. And most importantly, because we have God who saved us. Amen? Namatay sa krus para sa atin, para mabayaran niya ang ating mga kasalanan. Nagkaroon tayo ng faith sa Kanya. Assured ang ating salvation because of the Lord Jesus Christ. Pinagmumulan ng buhay. So, kayang sabi ni Apostol Pablo, sa mga mananampalataya sa Thessalonica, applicable to sa bawat isa sa atin, pray, always, continually, unceasingly. Makipag-relate, makipag-commune. Hindi lamang para humiling, kundi makabigay ng glory, kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan sa ating Panginoon. Remembering our God na nag-sustain sa atin, nag-ingat sa atin, nagpala sa atin ay nag-iingat, nagpe-preserve ng ating buhay, kahit pa meron tayong nararamdamang kalungkutan, kahirapan, kabigatan, confusion. Kahit na mamayang gabi, hindi pa tayo sure na makaka-fellowship natin ang ating mahal sa buhay, malayo, wala, hindi available, walang masyado tayong handa pa at the moment. Sino po mga wala pang sure at medyo maganda-ganda, mga bilog-bilog, mga masasarap na pagkain, paputok, di ba? Party, ka-fellowship. Somehow, marami pa ang wala. Hindi natin alam kung meron. Baka nga, parang ang tingin natin, malungkot yata ang aking pagsalubong sa bagong taon mamaya. However feelings meron ka, if ever hindi mo ramdam ang kagalakan ngayon, sa Panginoon, sa kaligtasan, prayer is still a must. Amen? Diyan nga tayo dapat na palagi, all the more na nagpe-pray. Hindi itigil ang prayer, ang pakikipag-commune sa ating Panginoon. So, stay in constant communion, communication with God. Kanina, tinanong, nagpe-pray ba tayo? Di ba? We say amen. Is it consistent? Constant, o pag may trouble lang, may problema lang, mabibigat lang na sitwasyon, o patlang-patlang, hindi consistent, from time to time lang, ang igsi-igsi na nga. Di ba? Ang sarap nung kapag ka naka-fellowship mo yung taong mahal mo, importante sa'yo, hindi 1 minute. Di ba? Kaya nga yung iba, halos hindi na maghiwalay, ayaw na maghiwalay, because we enjoy the intimacy, yung communication, yung relationship. Ang Diyos, ganun din po sa atin. Kaya wag nating tipirin si Lord. Amen? Kung ang prayer mo, 2 minutes lang. Oo, lumago, naging 10 minutes, pero 15 years ka na kay Lord, awkward yun kung 15 minutes lang. Sapagkat ang pakikipag-relate, communicate, ay nag-grow. Di ba? Lumalago. Kaya nga yung iba, di ba? Talagang nagde-demand ng time. Kausapin mo ako, habaan natin. Huwag mo muna ibaba ang telepono. Di ba? Talaga, puntahan mo, pupuntahan kita. Kahit anong oras yun. Gusto natin siyang makausap, maka-fellowship, makabalitaktakan. Amen? Magkabalitaan.
Makausap talaga. Same is true with God. How much more with God? Kaya napaka-importante ng prayer. That is why Paul said, one of his final instructions is, pray continually. The last but not the least na final instructions ni Apostle Pablo sa mga taga-Thessalonica, final instructions to, sa araw na to, huling araw ng 2023 kasi lilipas na. So final day and final instructions sa atin ng Panginoon is to give thanks in all circumstances. Ano na yung una? Be joyful, always. Number 2, pray always, pray continually. Pangatlo, give thanks. Magpasalamat palagi. Maging mapagpasalamat, thankful sa lahat ng pagkakataon. Kasi sa ating scripture text, yan ang nakasulat din. Pangatlo, na instructions. Be joyful always, pray continually, and give thanks in all circumstances. Bakit? Kalooban ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos ang mga ito. Kalooban ng Diyos ang magpasalamat. Lahat ng thankful, magsabi ng amen. Ayan. Minsan nalilimutan natin yan. Maging thankful, magpasalamat. Kanina may bumati sa akin, Pastor, pasensya ka na. Bakit? Nakalimutan ko magpasalamat sa iyo. Wala po yun. Pero ang ganda, di ba? Di po ba? Ang ganda nung thankful ka. Na-appreciate yan ng tao. At nag-glorify mo ang Diyos. Kalooban ng Diyos ang maging mapagpasalamat. Hindi lang sa tao, sa mahal sa buhay, sa nakatulong sa iyo. Lalo na sa ating Panginoon. Pansinin niyo po yung hinighlight ko yung word na in. Pansinin niyo, sabi niyang give thanks in, hindi for. Hindi sinabing give thanks for all circumstances. Hindi po eh. In Tagalog, di ba? Hindi sinabi diyan na magpasalamat kayo para sa mga sitwasyon. Kundi, sabi diyan, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. Hindi para sa lahat ng pagkakataon. Kasi iba po yung give thanks for all circumstances. Ito yung parang sa prayer mo, ikaw ay salamat po sa mga gagawin nyo sa aking buhay, sa mga blessing na to, na darating, bibigay nyo sa akin. So you are praying or thanking God for circumstances. Pero sabi dito, give thanks in. Magpasalamat daw tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang ibig sabihin nito, masaya ka man o hindi, nasa loob ka man ng bahay o wala, nasa loob ka man ng church o wala, may problema ka o wala, masaya ka o malungkot, gipit ka man o hindi, di ba? Abundant ka man o hindi, in all circumstances, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon mo sa iyong buhay, give thanks. Magpasalamat. Maging thankful. Desire ng Diyos yan, mga kapatid. God's will po yan sa ating mga buhay. Hindi lang ang manalangin, hindi lang ang maging joyful, magalak, dahil may Diyos tayo, may kaligtasan tayo from God, kundi ang maging thankful as well sa ating Panginoon at all times. Isa rin to sa mahirap gawin, such as yung maging joyful, malungkot ka, may problema, may kabigatan, may confusion ka, maraming kulang, may kahirapan, may karamdaman ka, paano ka magagalak? As I've said a while ago, utos ng Diyos, so hindi imposible na maging masaya ka pa rin kahit malungkot ang pakiramdam mo. Because to be joyful is a choice. Same is true with thankfulness. It is also a choice. Parang wala naman akong makitang dapat kong ipagpasalamat ngayon, Pastor Vic. Nangyayari po yan. Nangyayari po yan. Halimbawa, kahapon o kanina, in your prayer, nagpasalamat ka sa Diyos. May pinasalamatan ka ang dami mong binanggit.
Salamat, Lord, sa ganito. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat sa aking family, sa aking trabaho. Salamat sa kagalingan. Salamat sa karunungan. Salamat na pag-aral ako. Salamat may trabaho ako, may negosyo ako. Salamat, kasama ko ang family nga. Kumpleto kami. Meron kaming party mamaya. Meron kaming mga handa na. Salamat, salamat, salamat. Pero, after mo gawin yan kanina o ngayon, mamayang tanghali, mamayang gabi, wala ka na ba na dapat na ipagpasalamat? Hindi ka na ba dapat muli, patuloy na magpasalamat? Meron. Amen. Hindi mawawalan. Hindi mawawalan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mawawalan ng maipagpapasalamat sa Diyos. Are you with me? There are lots of opportunities, circumstances, na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kaya ang pasasalamat sa Diyos, to be thankful, ay dapat gawain ito. Choice ito. God's will to, na ginagawa natin palagi. Amen? To be thankful at all times. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may kakulangan sa buhay. May limitasyon. Baka ang ilan sa atin may sakit ngayon. May confusion ngayon. May prayer unanswered. Merong, di ba, parang pangarap na hindi pa naaabot. Maraming kulang, maybe. Pero inutos ng Panginoon through Apostle Paul. Give thanks in all circumstances. Anuman ang kalagayan mo, sa lahat ng pagkakataon, sabi po dyan, sa lahat ng pagkakataon, in all circumstances, give thanks. Dapat tayo maging thankful sa ating Panginoon. So, nakita natin, mga kapatid, ang instructions ng Panginoon na to. Ni Paul, sa mga taga-Thessalonica, final instructions niya, kasi magkalayo sila. Sa context natin, maghihiwalay ng taon. And we really need to not just know God's will, but be able to obey the will of God, the commandments of God. Today, sa final instructions ni Apostol Pablo sa Thessalonians, sabi niya sa kanila, be joyful always, be prayerful always, be thankful always. Can we say amen to that? God's will po ba yon? Ang problema, alam natin God's will ang mga yon, pero pag hindi natin sinunod, may sinuway tayo dyan, may hindi natin completely sinunod, in-apply sa ating buhay, we sin against God. Halimbawa, yung in-entertain natin sa ating puso't buhay, ang kapanglawan, kalungkutan. Nalimutan mo na may Diyos ka. Nalimutan mo na marami kang blessing kay Lord. Pero alam mo, na nais ng Diyos, utos ng Diyos, magalak ka. Maging masaya ka sa Panginoon, sa kaligtasan mo, sa maraming blessing ni Lord sa iyo. Pero, in-entertain mo. Mas gusto mo yung kalungkutan. Mas pinili mong malungkot kaysa maging masaya. You sin against God. Kung tayo ay naniniwala na kalooban ng Diyos ang manalangin, walang patid, tuloy-tuloy, consistently, systematically, qualitatively, pero hindi natin ginagawa, we sin against God. Kung pag magpe-pray lang tayo, hiling lang tayo, pag may trouble lang tayo, palatandaan yan. Marami tayong problema. Lalo na spiritual problem. So we sin against God. If we thank God, pag meron lang dumating na pagpapala, ang ganda naman nun. Pero paano kung walang blessing? It seems ang Diyos tahimik. It seems ang Diyos hindi kumikilo sa buhay mo. Hindi ka na ba magpapasalamat? Wala ka bang dapat ipagpasalamat? Ang dami-dami. Amen? We still need to thank God. So to know God's will and not do it is a sin. And if we sin against God, tayo po ang apektado. Apektado ang iba't ibang area ng ating buhay. Especially our relationship with God.
God's will na gusto niyang gawin sa ating buhay. Mga pagpapala ng Diyos, gusto niyang ibigay sa iyo, apektado. Kaya nga ang blessing at times nasusuppress. Hindi umuulan ng pagpapala. Hindi tayo gumagaling, hindi tayo lalakas, hindi tayo magiging productive, hindi tayo magagamit ng Panginoon, even mightily. Hindi po tayo magiging useful to the Master's use. Hindi tayo magiging pagpapala. Kahit pa pinagpapala tayo ng Diyos. If we don't do this will of God, we sin. And it will affect us. Physically, emotionally, mentally, relationally, ministerially, even spiritually, sa ating relationship with God. So, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, live to please God. Bakit? Babalik na si Lord. Kung hindi man, ang kamatayan ay nandyan. So certain. Yung appointment with God. Maigsi lang ang buhay. Any moment, hindi natin masabi. Di ba? Kung mabubuhay pa tayo ng 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Kaya napaka-importanting ang buhay natin ay nakalulugod sa Panginoon. Na namumuhay tayo para paluguran ang Diyos. So, paano mapapaluguran natin ang Diyos sa ating oras? Kung tayo ay palaging absent sa gawain ng Panginoon. Pag dumalo, late pa. So, how can we be able to prove to God our commitment, devotion to God? If we don't pray, kung tayo malungkutin, dahil sa problema, pagsubok, kahirapan, kabigatan, lalo na ng kasalanang nagagawa natin, and minsan, dinadala tayo para hindi tayo maging thankful sa ating Panginoon. So, we disobey God. We sin against God. We need to be consistent in the will of God na magawa natin sa ating mga buhay. If we are really a true believer. If we really want to please God, to give God glory, honor, and exaltation sa ating buhay. Because nilikha niya tayo, niligtas niya tayo, siyang nagsusupply ng lahat ng pangailangan natin, as well as lahat ng meron tayo nagmula sa ating Panginoon. Are you with me? Lahat ng meron ka, meron tayo ngayon. Maliit man o malaki, galing yan sa Panginoon. Pinermit ng Panginoon mapasa iyo. May ginamit lang na instrumento ang Diyos para mapasa iyo. Magulang, kapatid, gadget, material things, trabaho, negosyo, jowa, relationships, wisdom, talento, skills, name it. Everything that we have belongs to God. It came from God. So we really need to rejoice. Amen? To thank God always. And most of all, to obey His will. Sapagkat karapat dapat talagang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sundin ang kanyang kalooban. Hindi mahirap magalak kung nalulungkot tayo. Hindi imposible yan. Hindi mahirap mag-pray at magpasalamat kung wala man tayong prayer concern. And dapat ipagpasalamat naman. Meron. Akala mo lang wala, pero meron. Amen? And most of all, hindi imposible. Magawa natin ang kalooban yun ng ating Panginoon, to be joyful, to be prayerful, to be thankful, because our God gives us enabling. He is a God of impossibilities. Our God is a way maker. Minsan ganyan, di ba? Hindi natin alam kung paano masusunod sa ating mga problema. Paano mapapasa atin ang ating pangarap, hinihiling sa Diyos. You must always remember that our God is a God of impossible things. Our God is a God of miracle. Waymaker. Amen? Hindi po tayo dapat mabuhay sa nakikita. We must live by faith in our God. All-powerful, miraculous, the God of the impossible things. Diyan pa lang, sa katangian pa lang yan ng ating Panginoon. Pwede ka nang maging masaya. Pwede ka nang maging thankful. Pwede ka nang maging prayerful sa Kanya. Knowing, believing that our God is a miraculous God, a powerful God.
the God of impossible things. Waymaker. Tabi mo nga sa katabi mo, may waymaker ka na ba talaga sa iyong buhay? O nakatingin tayo sa tao, tutulong sa atin. Sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa negosyo, sa ating kakayanan, abilidad. Doon tayo nakadepende pag meron tayong pangangailangan. At hindi na sa Diyos. Pinagmumulan ng lahat ng yon. So, we do not live the Christian life on feelings. Sa nakikita, nahawakan, nararamdaman. Kundi, dapat tayo mabuhay sa pananampalataya sa atin pong Panginoon. Pag-asa, pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Can we say amen? As I've said a while ago, yung verse 16 to 18, tatlo po yung nakita natin God's will doon. Final instruction, Apostle Pablo sa mga believers during his time, applicable sa ating lahat mga kapatid dahil maghihiwalay na ang taon. Final day ngayon. Kaya Thanksgiving po tayo. Okay? So ano pa? Sabi ko kanina, nakapaloob yung tatlong God's will na yon, instructions na yon, sa long list of instructions sa chapter 4 and chapter 5. So to name all those instructions, final instructions ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, let me read to you. Sa chapter 4, sabi niya, please God more. Please God more. Ano pa? Avoid sexual immorality. Iwasan ang pakikiapid, ang sexual sins. Love each other, mahalin. Kapatiran, pamilya, kapitbahay, kaibigan, kahit hindi kilala, kahit kaaway. Amen po ba? Mahalin, love each other. Mamuhay ng tahimik. Ang ibig sabihin, mind your own business. Diba? Wag na tayong maging, diba, concern sa iba't ibang bagay o sa buhay ng iba. Mind your own business. Huwag tayo mainggit, magtrabaho. Pagpalain natin yung ating mga kakayanan, skill, talento, diba? Magpakasipag. Diba? Para maging tahimik at maayos ang ating buhay. Ano pa? Maging handa at may pagpipigil sa sarili. Yan, pagpipigil sa sarili. Okay, may panahon parang ayaw mo magsimba. Ayaw mo sumamba kay Lord. Ayaw mo dumalo sa gawain. Kaya mo bang pigilan yung nasa isip mo? Pipigilan mo yan. Nasa puso mo, nararamdaman mo. Yung gusto mong sabihin, masamang salita. Yung galit, di ba? We need to have self-control. Be alert always. Kasi ang dyablo, ang tuksong kasalanan, hindi naman lumalayo. Hindi tayo naniniwala na pag nag-ingay mamayang gabi, di ba? Oh, di ba? Yan ang balita. Yan ang sinasabi ng mga tao. Oh, 60,000, 80,000 binibiling paputok para lumayas daw ang mga demonyo. Yun po ang interview sa Bukawi. 80,000 pesos paputok. Bakit kayo bibili ganyan karami? Para lumayas ang mga demonyo. May bago pa nga sa Divisoria. Bukod sa mga bilog-bilog, mga matitingkad na kulay, mga polka dots, parang ako yata, parang maliit na sa polka dots yung suot ko. Meron pa daw, pantaboy, hindi lang ng demonyo, pantaboy daw ng mga marites at marisol. Meron na. Sino po may gusto? Ang dami sa Divisoria. Dami, Divisoria. Pero, di ba, hindi naman nawawala yun eh. Favorite nga tayo, lalo na Kristiyano, believer ka ng ikaw ang favorite ni Satan, ng dyablo. Yung mga taga-sanlibutan, walang pananampalataya, wala pa kay Kristo, wala pang relationship with God, kay Satan yan. Kaya hindi na yan pag-aaksaya ng panahon, hindi na tatargetin eh. Kung ikaw, mananampalataya, kaya nga sabi dyan, be alert. Kasi, ang gustong agawin ng dyablo ni Satanas sa Panginoon ay believers. Gaya mo, gaya ko, gaya natin. Sabi mo sa katabi mo, kaya ingat ka. Maging alerto ka. Maging
self-controlled ka, maging patient ka. Amen? Number 6, respect or love your pastor, your leader, your ministers, those people na nagwo-work para sa iyo, sa spiritual life mo, para sa iyong kapakanan, kamag-anak, kadugo mo man yan o hindi, bossing mo, kaibigan, sino man yan, respect and love other else. Amen? Napakaganda po nito na hindi lang tagubilin, kundi katangian na tayo ay loving na person. Warn the idle. Paalalahanan mo yung mga tamad, yung walang ginagawa. Ang context nila, mga kapatid, is believers ang kausap po dito ni Apostol Pablo. So, ibig sabihin, parang eto yung mga taga-Thessalonica. Here is Apostle Paul. He told them, warn the idle. I-encourage mo, sawayin mo, i-rebuke mo, turuan mo, paalalahanan mo, sino? Yung mga tamad, yung mga walang ginagawa. May ministry naman, may role naman, pero hindi ginagawa ang kanyang ministry. Hindi niya ginagawa ang duty sa Panginoon. Hindi niya ginagawa ang God's will. Ang sabi po ni Apostol Pablo, magpaalalahanan kayo. Paalalahanan niyo yung idle, yung walang ginagawa, yung tamad, yung walang productivity. Another one, encourage the timid. Palakasin mo ang loob ng mga mahina ang loob. Tulungan mo ang mga mahihina. Maging pasensyoso ka sa lahat. Huwag tayo maging aggressive, impulsive. Yung bang talagang maigsi ang pasensya na nagagalit agad, nagsasalita agad ng masama. Avoid vindictiveness. Huwag kang maging mapaghiganti. Huwag tayong gumanti ng masama sa ginawang masama sa atin. O kaya maging vindictive. O kaya gumanti. Pero be sure ang igaganti mo, mabuti. Amen? Yun ang utos ng Diyos. Gantihin mo ng mabuti ang masamang ginawa sa iyo. So pwede pala maging vindictive. Pwede maging mapaghiganti. Pero ang igaganti mo ay hindi masama sa masama, kundi mabuti sa masama. Can we say amen? And the last but not the least, be kind to everyone. Maging mabait daw tayo sa lahat, kahit kanino, sa bawat isa. So, in conclusion and emphasis on this topic, final instructions, God's will for you and me in Christ Jesus. Ano po yun? 3. To be joyful, to be prayerful, to be thankful. Paano natin yan magagawa? By faith, sa pamagitan ng ating pag-asa, hope, sa pamagitan ng ating pag-ibig sa Panginoon o pag-ibig ng Diyos sa atin. So in faith, hope, and love, we can be joyful, prayerful, and thankful. Can we say amen? And most of all, the love, hinighlight ko po. Because in the Bible, God said, one of His attributes, one of His description of Himself is that God is love. Pero love is not God. Amen? Ang pag-ibig ay hindi Diyos. Pero ang Diyos ay pag-ibig. Amen? So if you have God, you have love. Amen? Dapat meron tayong pag-asa sa ating Panginoon. Manampalataya tayo kay Kristo bilang Diyos natin, Creator natin, Savior natin, sa kasalanan, namatay sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan, para iligtas tayo sa impyerno, kundi tayo ay maipagsama sa kanyang kaharian. Time comes. We must believe on that. We must have faith in the Lord Jesus Christ. At sa buhay na ito, dapat sa Kanya nakaalagak yung ating pag-asa. Amen? Wala sa sino man, sa anuman. First and foremost, dapat ang ating pag-asa nasa atin pong Panginoon. And not just the love of God and our love for God ay dapat importanteng nasa atin, kinukultivate natin, ina-express natin, ina-apply natin, but never ever forget that God is love. Amen? Ang Diyos ay pag-ibig. At dahil dito, kaya po natin gawin. Hindi imposibleng magawa ang maging masaya,
maging prayerful, maging thankful, kahit pa pinrapisay na ng Bible na ang times ay lalong magiging masalimuot, delikado, lalaganap ang taggutom, gera, ang kasalanan, ang kahirapan, ang lahat ng ang bagay ay magde-deteriorate. In fact, ang buong mundo ay mapupugnaw. So, even if may mga panahong uncertain sa atin ang future, but if we have God, we have faith in God, we will not just to have faith, hope, and love. At ang love, ito mga kapatid ay nakasulat. Sabi ng Biblia, ang importante, tatlo lang. Faith, hope, and love sa buhay ng mananampalataya. But the greatest of these three is love. Bakit? Because God is love. Amen? Mananatili ang Diyos, mananatili ka sa Diyos, and most of all, you are able because of God, because of your faith, because of your hope, because of love, you are able to be joyful, prayerful, thankful. Sa taong darating, mamayang gabi, sa buong buhay mo, that is not impossible. That is so possible because God is powerful in your life. Can we say amen? Let's rise up. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Pero siguro bago tayo umawit sa Panginoon, pwede ba nating lingunin muna yung ating mga katabi? Ayan. Sabihin mo nga, tanongin mo nga, ready ka na bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Okay? Especially this coming New Year, 2024, nalaman natin ngayon ang kalooban ng Diyos. Tatlo lang naman na final instructions. God's will. Ano na yung una? Be joyful always. Pangalawa? Pray always. Pray continually. Pangatlo? Okay, be thankful always. Magpasalamat. Maging mapagpasalamat. Okay, so, ano bang nasa puso natin? May gusto ba natin, thankful ba yung heart natin ngayon? Posibleng hindi, di ba? Pero, God's will yan, na maging thankful tayo, and we have a lot of things in life na dapat po nating ipagpasalamat sa ating Diyos. Amen? Okay, pwede na po tayo makaupo. Pwede na po tayo makaupo muna, sumandali. Magbigay ako ng panahon sa bawat isa sa mga gustong i-grab ang pagkakataong ito na makasunod sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Meron ba sa atin ang may gustong ipagpasalamat, i-testify para sa taong 2023? Na mamayang 12:01, wala na. Lipas na. Meron ba sa atin may mga desires, prayers, anticipations, expectations for the coming New Year? So, open po ang ating floor. Kung meron man sa ating gustong mag-testify, magpasalamat, mayroong i-share na burden sa buhay, sa taong darating, even so sa nagdaang taon, lilipas na taon. Meron po ba? Sino po? Kahit 2 to 3 minutes lang. Okay, Nanay Meli. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Una sa ating Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na binigyan ako na ma-share ko ang aking naging karanasan nitong nakaraang nitong taong ito. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ako po binigyan mo ng pangalawang buhay. Salamat po, Lord, sapagkat sinabi mo po noon sa akin, hindi ko nga alam kung panaginip po hindi, 3 years lang binigay niya sa akin. Ngayon po 2024, 3 years na po ako. Nagpupuri po ako sa Panginoon na narito po ako at nakatayo. Pero ang Panginoon nga po hindi nagsabi ngayon ay oo, bukas sa hindi.
Kaya nakahanda na po ako itong 2024 sa daring kong nalalabi ko pang buhay kung yun po ang kalooban ng Panginoon. Salamat po sapagkat ipinadama po niya sa akin ang maraming bagay at marami kong ipinagpapasalamat na dati po, sabi ko nga po sa inyo, ang aming bahay parang posporo, 4 na sulok. Subalit kami po hiniling ko po sa Lord na kami po ay bigyan ng bahay na amin ang lupa. At ibigay po yun ni Lord sa amin, hindi po 4 na sulok lamang, napakarami pong sulok ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon kung hanggang kailan pa po ako sa mundong ito, siya po nakakaalam. Pero pinagpapasalamat ko po ang mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob po sa amin ng Panginoon. Tunay nga po na hindi po mabilang na blessing, hindi po mabilang na pagpapala, hindi po mabilang na pag-iingat, hindi po mabilang, napakarami po. Kaya ayan po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kung ipapahintulot pa po ng Lord na mabuhay ako, itong darating na hanggang Mayo na lang po kung kalooban po ng Panginoon ang aming naging pag-uusap noon. Mangyayari po ang kalooban niya. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa haba na ibinigay niyang buhay sa akin dahil ako po 79 na sa darating na August. Kung sasapitin ko pa po yun, maraming salamat po sa Panginoon. At sa mga kapatiran po, sakali po, salamat po sa inyo sa mga naging nakita ko pakikisama at paggalang na naramdaman ko sa inyo. Maraming salamat po. Lalo na po sa ating pastor. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mga panalangin na hiningi ko po sa buhay namin na kanya pong tinugon. Salamat din po, Lord. Unang-una po talaga sa Panginoon. Sa inyo pong lahat, ako po'y nagpapasalamat. Maraming salamat po. At ngayon pong darating na New Year, nawa po maging masaya tayong lahat. Thank you, Lord. Amen. Salamat, Nay. Salamat din sa buhay po ninyo. More or less 10 years na yata na kasama natin si Nanay sa gawain ng Panginoon. Pero ang tagal na niyang Christian. Kaya marami na tayong narinig sa kanyang patutuo, report, Thanksgiving, aside from yung personal nating knowledge about her, yung kanyang karanasan. Talagang I for one, ay witness sa maraming blessing ng Diyos sa buhay ni Nanay, sa pamilya, sa kalusugan, sa finances, material things, sa spiritual, napakaraming blessing talaga. I know na thankful ang heart ni Nanay Nelly. Sa sakit na lang, mga kapatid, hindi na mabilang yung kanyang opera at mga pagpapagaling ni Lord, provision ni Lord sa kanyang mga major operation. Kaya nga sabi niya, hindi lang parang akala niya malapit na siyang kuya. Marami ng pagkakataon na nanganib ang inyong buhay, pero hindi pinahintulutan ng Diyos. Kaya, paano hindi mo talaga papasalamatan ng Panginoon? Purihin ng Diyos. Meron pa po ba? Si Nanay Mercy. Napakabuti ng Panginoon. Ayoko palampasin ang pagkakataon na ito kasi naging pangako ko na sa Panginoon talaga every year. Ganitong last service talagang ako ay magpapasalamat sa hindi mabibilang na blessing sa aking buhay. At ang aking pinaka-great blessing sa yung peace, joy, contentment, victory sa aking buhay, healing na talagang hindi kaya pantayan ng anumang bagay. Kaya ito lang ay ewan ko na sa akin na yata lahat ang blessing. Pera lang ang wala, pero ang kalusugan ay muling ibinilig sa akin ni Lord. Kahit ako'y medyo ganitong medyo mabagal na talagang nakita ko talaga na pinakalakas niya pa ako sa kanyang
kapurihan. Kaya ako ay nagpapasalamat. Nawa, sa susunod na taon ay dagdagan niya pa ang aking kalakasan at magamit pa ako for the glory of God. Thank you, Lord. May pera din naman si nanay. Di ba? Magkano po ba yung meron tayo dyan, Nay? Pero parang, di lang sinabi ni nanay, yung perang pasaya, binigay kay Sister Badet. Gano'n naman, di ba? May gagamitin, ano? Hindi mo tayo bigyan ng pera, pero may gagamitin si Lord sa atin in the area of finances. Ayan. The Lord provides. Ayan. Okay, may time pa tayo. Sino po? Si nanay. Sige po. Hindi ko ako. Maraming salamat sa natutunan ko. 1 year, 2 years, 1 year. Maraming salamat sa inyo. Kaya si nanay. Si nanay, in principle, ay legitimate member na po natin. Hindi, inintay lang natin yung anniversary to include her in those list ng mga ipe-present natin as our members na. Kasi consistently po ay tinuring niya tayo na pamilya talaga. Okay. Since pandemic ay kasama na po natin siya. So, salamat din sa buhay niyo, Mami. Masaya kami na nakasama namin kayo, nakikita namin kayo. At sa inyong mga pagpapalang tinatanggap sa buhay. Okay. Ako may gusto rin nakipagpasalamat. Marami. If not all, most of you, alam nyo naman yung mga blessings ko in life. Pero ito lang lately, yon ang isang blessing sa akin ay nabangga yung kotse ko. Ang damage niya, ang UP niya ay, yung uka ay sinlaki ng planggana. Sira talaga. Pero pasalamat ko is hindi nasaktan yung anak ko na nagmamaneho ng car. And although nabigatan ako, kasi nung itawag sa akin yun ni Vivid, Daddy, nabangga ako. Nag-aaral po ako. Sabado po yun. Last week, Sabado. Nagpe-prepare ako ng sermon, mga more or less 5 p.m. Biglang tawag. Nabigatan ako. Ang hirap mag-pray. Ang hirap maging masaya. Okay. Yun yung naramdaman ko. Inaamin ko po yan. Tao po eh, di ba? Pero anong dapat natin? So, nag-pray ako. Pray ako. Siguro, less than an hour, God answered me. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Hindi na ako nalungkot, nasira ang kotse, di ba? Pumangit. Tapos, hindi pa ako sure kung mababayaran. Though may kakayanan naman yung nakabangga. Pinalitan ng Lord ng kapayapaan nung ako'y manalangin. Kaya ang ganda nung nagpe-pray. Kahit nararamdaman mo, kalungkutan, kabigatan, uncertainties, pag nanalangin ka, pwedeng mapalitan ng kagalakan. Alam niyo, isa nagbigay sa akin ng saya, willing namang bayaran yung damage, and most of all, yung anak ko, hindi po nasaktan. Amen? Kaya, naging thankful talaga ako kay Lord that time. Lord, thank you talaga. Dahil kotse lang yung nasira. Hindi nasaktan yung aking anak. Paano kung sakay na niya yung family niya, yung anak niya, kung tinamaan? Mas grabe. Kaya, mas naging thankful po ako. And most of all, nung ipagawa, tumubo pa po ako. Kanina ko po sana gusto to na i-testify in my preaching. Hindi niloob ni Lord. Thank God. Kasi televised tayo eh. No? Baka mapanood nung naka-damage. Baka bawi. Nobel Prize mo ako Pastor Vic Kasi doble po eh. Kung magkano po yung pinampagawa, binayaran sa talyer, kalahati po yung tira doon. Tumubo pa ako. Doble. Nagkapera pa ako mga kapatid. Nagka-blessing po ako. Ayan. So,
ganun po kadalasan, may papaintulot si Lord na problema sa atin po, pagsubok, pero blessing in disguise po yan. Amen? Ayan. Okay. So, salamat din sa Diyos ngayon because of that incident. I was able to pray and be thankful financially. Hindi lang nasustinihan yung bayad sa damage, kundi kumita pa ako. At thankful din ako ngayon kasi hindi na televise yung bagay na to kasi baka bawiin yung nakabangga. Pero sa totoo lang, hindi naman po ako naging oportunista. Kasi ipinag-pray ko po rin, Lord, magkano po ba i-charge ko? Kasi kailangan prayerful tayo. Kung hindi tayo tiyak sa isang decision natin, gagawin, sasabihin, we really have to pray. So, in my devotion, nagpray ako sa Lord, turuan niyo po ako. Magkano ang sasabihin ko dun sa may-ari? And na-survey ko na. Ang babayaran ay 4,000. Pray ako, Lord, magkano? Papatungan ko ba o hindi? I was guided by God. Ayan. Charge mo ng 10K. Sabi ko, Lord, bakit? In-impress ng Diyos sa akin. Kasi, yung sobra ay bayad sa depreciation ng kotse mo at sa abala. So, hindi naman tayo naging unfair. Amen? Okay. Karampatan lang. And yun ang in-impress ng Diyos. So, I obeyed God. Kaya pinagpala po ako. Salamat sa Diyos. Papuri po sa Diyos. Okay, meron pa po ba? Gustong mag-testify, magpasalamat? May time pa po tayong konti. Anybody? Parang si Benjo, kasi po, part 2 na to ng Thanksgiving testimony natin. Nung midweek service, kasi hindi po kayo umattend ng ating midweek Thanksgiving service sa Canyon Ranch. Okay. Alat nang di umattend, magsabi ng, sorry Lord. Ayan, dapat atin kayo na, if you know God's will, okay, if you know that you have to pray, to thank God, to obey God's will, atin kayo ng midweek service. Wala yung anlayo, gabi. Ang tanong, pag midweek service, may gawain, kalooban ng Diyos, magtipon tayo pag midweek. Pero hindi ka uma-attend. Ang tanong, saan mo dinala yung 8 to 9? Justified ba? Yung pinagdalan mo ng 8 to 9 mo? O baka hindi? Okay. Pwede siguro kung hindi ka makatayo, may sakit ka, o may emergency, may life and death. Pero kung ginugol mo lang naman yan sa bahay, nag-gadget ka lang, may ginawa ka lang na house chore, pero pwede namang bukas na yan, mamaya na yan. Kasi ang kalooban po ng Diyos sa ating buhay ay pinaka-importante. Ang gawaing ito, pag Sunday, Wednesday, God's will po yan, utos po yan. Tayo po ay makikinabang. And why is it? We neglect. Prayer ministry po ang midweek. So, final instructions natin, we have to be prayerful continually. Amen? Kung nalilate tayo ng service, huwag na nating dalhin sa 2024 yan, suko na natin kay Lord. Kung nagagawa natin umabsent ng Sunday service, isuko na po natin yan kay Lord. Amen? If we know God's will, obey. At yan tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Yan ang kanyang pangako, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, and all those things that you need will be given to you. Amen? Trust God. Sino pa po? Meron pa? Si Benjo. Okay. Nung midweek, wala kami, naubusan ng time. Kasi limited, 2 hours lang. Ang dami pang talagang gustong magsalita, gusto kong mapagsalita. Kaya after the midweek service, sabi sa akin, Ben, sayang, magte-testify pa naman ako. Ay pinaalala ni Lord sa akin ngayon, kaya thankful ako. Pakinggan natin kung meron niyang ipagpapasalamat. Baka magkameron tayo dito. Hello po, good morning sa lahat. Ayan, so totoo po na marami tayong blessings ngayon. Kung iisipin natin yan, di ba, patapos na yung 2023. Sobrang dami din natin mabibilang yung blessing na binigay sa atin ni Lord. So, yung highlight po ng 2023,
unang-una po sa lahat, pinapasalamat ko na meron akong maalagang asawa. Ayan. Mahigit 1 year. Mahigit 1 year na po nung after namin kinasal. Yan. So, talagang pinagpapasalamat. So, mahigit 1 year na po kaming nag-aaway. Yan. O patibay po ng ng relasyon yan. So, maraming salamat po. Saka meron po kaming bagong blessing this year na sasakyan. Ang po kasi naman plano po talaga nun is personal use, pero nag-impart po si Lord sa amin na mag-asawa na bakit di namin gawing business. Na nagkaroon po kami ng additional na source of income, no? Ginagamit po namin siya sa kasal. So may bayad po ang pa-picture sa kotse namin ngayon. May bayad po. So saka naisip ko po din, ngayon din, so kung sino po gustong bumangga sa kotse ko, pwede pala yung business. Doble pala ang singil. Andun po yung puti. Yan. Doble po singil pala na ngayon ko lang nalaman.